Okay, so situation. Light gauge cold form steel channels are used as purlins. Are simply supported on roof trusses 6 meters apart. You are given the roof slope, one vertical, four horizontal. You are given the dead load, including the weight of the purlin, which is 720 pascals. So, ang binigay sa atin so far, ano, no, para siyang naka-pressure or naka-floor load. Live load, 1,000 pascals. Wind pressure is 1,440 pascals. And then we are given the following wind pressure coefficient. At the windward side, 0.18, that is a pressure. At the leeward side, that is a suction, 0.6. So sometimes we are given wind pressure coefficient na naka-positive and naka-negative. So kapag naka-positive, ibig sabihin nun pressure. Kapag naka-negative, ibig sabihin nun ay suction. Okay? And then properties of the purlins are as follows. So we are given the elastic section elastic section modulus, no, Sx and Sy. And then we are given the allowable stresses for bending about X and bending about Y. So 207 megapascals. So assume that all loads pass through the centroid of the purlin, no? So all loads pass through the centroid. Mamaya paliwanag ko yung magiging consequence kapag hindi nag-pass through yung load sa centroid. And then for dead load, live load, for dead plus live plus wind, a one-third increase in the allowable stress, no? A one-third increase in the allowable stresses is allowed. Okay, so first question, what is the safe purlin spacing due to the dead plus live combination if sag rods are not used? So una muna, paliwanag muna natin, ano ba yung idealization natin ng pag-analyze ng purlin? So ganito yan, so kung meron kang roof, kunyari ito yung roof trusses. Ayan. Kunwari, yun yung roof trusses natin. No? So, ang idea, guys, ay gawin nating truss. Kasi sabi niya, roof trusses, eh, no? Kunwari lang, ganyan, truss siya. Okay, so the idea is, syempre, konektado ito ng certain elements, no? Konektado yan. Tapos, in between them, meron tayong mga purlins na ilalagay. So, let's say, ito isang purlins. Yan. It's another purlins here. And so on. So parang gano'n. So yun yung mga purlins natin. So ang idealization ay yung sinasabi niya na distance na yung mga trusses daw 6 meters apart. Okay? So yun na yung span ng purlins, no? Okay? So yun na yung span ng purlins. Alright? And then, of course, merong spacing yung purlins, no? So kapag tinignan naman natin sa front view yan, so let's say ito yung sa left side, no? So syempre may purlins sa left side. So meron kang purlin dito. So sinabi naman dito, yung purlin ay C-section, no? Ayan. Okay? Ayan. So, kung mapapansin natin, yung arrangement nila, meron tayong certain spacing. So, ito kunwari yung spacing nila. Okay? So, the idea is, kapag nag-analyze ka ng isang purlin, kailangan mo ng tributary width ng purlin na yon. So, ibig sabihin, kasi yung binigay sa atin is naka-pascal pa or naka-pressure. So, para maging distributed load na lang siya or kilonewton per meter or maging linear load na lang siya, kailangan mo i-multiply yung tributary width. So, ang tributary width lang, ang idea is kukunin mo lang yung half na to, tapos half dito sa kabila. So yun na yung magiging tributary width nung purlin na to. Kumbaga, lahat ng nandito is yun yung magiging sakop ng ano niya, ng loading na ipapapatong mo dito sa channel na to. So bali yan lang. So ito yung tinatawag natin yung tributary width. And normally, dahil ang spacing ng purlins ay pare-parehas lang naman, so normally, yun ang value nun ay S na din.
Kasi kalahati dito is S over 2, tas kalahati rin dito is another S over 2. So total of S. So yun yung magiging tributary width ng isang purlin. Okay? Tapos, ang loading kasi natin dyan is kapag dead and live ay, of course, vertical yon or they are considered to be gravity load. Okay? So dahil gravity load sila, ang magiging itsura nung loading diagram nila is parang ganito. Ganyan. Ayan. No? So, yan yung magiging load. So, ano yan? Tapos pressure yan. So, bali, parang pag ganito yan. Pag ganyan siya, no? Tapos meron pa siya doon. Yan. So, pressure kasi yan. So, ang goal natin, guys, is ma-convert siya into linear load lang. So, parang, para ma-convert siya sa parang ganito lang. Isang ganyan lang, no? Linear load. And ang gagawin na natin para ma-convert is we will multiply this tributary with. Actually, sabi sa NSCP, kapag daw live load, it is permissible or allowed to use the horizontal na projection for our tributary width. Okay? However, most of the time, kapag walang in-specify, lalo na sa board exam, what we are using is yung naka-incline na distance, which is ito na mismo. So, bali ito na ipang-multiply natin doon sa um, pressure load para maging uniform load siya. No? So, ito na mismo ang gagamitin. Okay? So, in this case, ang mangyayari ngayon, kapag nag-analyze tayo ng isang channel, palakihin lang natin. Ito na lang muna. Yan. So, pag nag-analyze tayo ng isang channel, ang mangyayari, okay? So, let's say ito yung centroid ng channel. So, ang mangyayari, kapag multiply na natin ang tributary with yung floor, yung pressure load. So, tawagin ko muna itong pressure load. Itong mga to. Yung mga yan. Tawagin ko muna na Q. Okay? So, balik Q. So, mangyari kapag multiply mo na siya ng S, no? So, magiging ganito na lang yung load natin. Yung ganyan. So, this is already Q times S. Okay? So, that is for the dead load and live load na gravity load, no? So, bali, ito lang yan. Okay? For the wind pressure, no? Q ng wind, si wind pressure kasi, ang tatandaan natin is yung wind is always acting perpendicular to the member. Palagi yan kapag wind load. So hindi siya kagaya ng gravity load na dead and live na lagi siyang pababa. Ang wind load should be always perpendicular dun sa member. So ibig sabihin, kung windward, ganito itsura ng wind pressure, perpendicular siya. Kapag naman leeward or suction, pag ganito naman siya. So basta importante, lagi siyang perpendicular dun sa surface ng roof. Okay, yun yung kaibahan niya. Okay? Pero yung gagamitin natin tributary width kay wind load, isa to pa rin, S pa rin. Okay? Kaya ang mangyayari ngayon, kapag um, wind load, pwedeng ganito. So, yung Q ng wind, no? Times coefficient times S. So, yung coefficient na to, ito yan. No, ito yan. Saan na yan? Yan yung wind pressure coefficient. Okay? So, depende kung suction or pressure. So, ganyan yung magiging itsura. Okay? So, bago tayo magpupunta sa computation mismo, no, ipaliwanag lang muna natin. So, tapos ganito yan. Kapag inisip natin yung
Yung channel na to, with respect sa wind load, it will be bending about this axis lang. Kasi di ba yung channel may dalawang axis yan eh. Ito yung x-axis ng channel, tapos ito naman yung y-axis ng channel. So dahil dun sa wind load na acting along y, no? Dito, this channel will bend about x. So, ang itsura niyan is parang ganito. Yan yung channel, yung kahabaan niya. Ba ganyan, no? So, anong nangyari? Dahil dun sa wind pressure, itong wind pressure na to, so siguro tawagin natin itong W ng wind, di ba? So, yung W ng wind, dito yan mag-a-act. So, yan. W ng wind, di ba? Diyan yan mag-a-act. So, yung W ng wind will cause bending about this axis. So, dito siya mag-bend about the x-axis, di ba? Kasi kung ito yung support, simple supports, di ba? So, mag-bend ito ng pag ganito. Pag ganyan siya mag-bend. No? So, pag ganyan yung bending niya. Okay? So, yung bending na yun is bending about the x-axis. Alright? Pero hindi lang yung wind load yung magkakos ng bending about x-axis. Meron kasi itong component, di ba? So, tawagin natin to na W ng gravity. No? So, meron kasi itong vertical component or meron siyang component dito. So, dahil doon, madadagdagan pa siya, no? So, ang idea dyan, guys, kung ano itong angle na to, yung angle ng roof, no? Yun din itong angle na to. Okay, kasi ganito yan eh. Di ba, kung meron kang triangle, kung ano tong angle na to, tapos nag-drawing ka ngayon ng perpendicular line, tapos the vertical line, ayan. So, yung vertical, with respect sa vertical, or sagad ko na lang dito. So, with respect sa vertical, no? Ito yung vertical eh. Bale, ito yung vertical. Yan, yung vertical. Ito yan. Okay? Pag nag-drawing ka ng perpendicular do sa roof na surface, ganito siya. So, makapansin natin, pag in-extend mo to, this is 90. Um, okay, so this is 90, di ba? Ayan. That is 90. So, ito, magiging 90 minus theta. Okay? And then, this is once again 90. 90 yan kasi ano siya eh, perpendicular. Tapos, ito, ano to? So, di ba dahil straight line to, dapat pag inad mo tong angle na to, itong angle na to, tsaka itong angle na to, dapat equal sa 180. So, meron tayo ditong 90 minus theta, meron tayo ditong 90. So, anong matitira dito? So, this will give us 180, 180 minus 90 degrees minus 90 minus theta. So, yung 90 minus 90 magiging negative 180. So, magka-cancel dito. So, negative times negative theta, that will give you theta. Kaya theta na rin pa. Okay? So, tandaan nyo na yan. So, dahil theta na yan, therefore, yung component na to, netong WG, will be cosine of theta. So, ibig sabihin, meron ka pang additional dito. Okay? So, this is your WG cosine of theta. So, yun yung bending about the x-axis. Okay? Now, all in all, pwede mong ako tinatawag ko ito, lahat to, no? Tinatawag ko yan na normal load. No? Yung load normal doon sa x-axis. Okay? Kasi normally, kaya x-axis yung basis natin. Kasi di ba normally kapag meron tayong steel section,
usual na bending is a major axis. At yung major axis kasi ng steel section is yung x-axis. Okay? Kaya normal to the major axis or x-axis itong W sub n. Ito. Pag kinombay itong dalawa. Okay? Ngayon, dahil kung mapapansin natin, meron din tayong bending about the, ano eh, meron ditong X component eh, component papunta dyan eh. Di ba? So, meron siyang ganyang component. So, dahil meron siyang ganyang component, magkakaroon ka rin ng bending about the Y-axis. Okay? So, magkakaroon ka rin ng bending. Hold on a second. Ayan. So, meron din tayong bending about the Y-axis. Okay? So, mangyayari ganito. Okay? So, di ba, ito naman yung ano natin. Try ko na lang muna to. So, di ba ito naman yung y-axis natin? Okay? So, yung ano, yung x component nitong gravity load papunta doon. So, parang magkakaroon tayo ng ganitong loading ngayon. So, ganyan. Yan, magkakaroon tayo ng ganyang loading. Okay, so tawagin natin na, bali ito yung component nitong WG. So as you can see, opposite siya doon sa angle, 'di ba? So sine function naman ang gagamitin natin siya. So this is WG sine of theta. So that particular load will cause bending about the y-axis. So ang mangyayari dun sa purlins natin is magbe-bend naman siya papunta dito. Yan, papunta dyan. Magbe-bend siya papunta doon. Okay? So we call that bending about the y-axis. So ako naman, tinatawag ko ito madalas, no? Kung ano man yung total na nag-act dito, tinatawag ko naman niya W sub T. No? So or tangential, um, load tangential to x-axis. Okay? So, double step. So, yan naman yung magkukos ng bending about the y-axis or sa minor axis. No? Ito, bending or causes bending about the major axis. Okay? Ito, causes bending about the minor axis. Okay? And it's all up to us to identify ano yung mga load na normal tapos tangential. Pero in a nutshell, parang ito na ngayon, no? Parang ang mangyayari lang kasi, itong wind load, palagi yan na normal load. While yung gravity load, meron siyang component na normal tsaka tangential. Okay? So that's the idea. No? So actually yun yung kailangan nating malaman. Tapos para ma-evaluate natin if safe yung purlin, no? Kadalasan ginagamit natin is yung interaction formula or yung computation ng factor of safety. Okay? So to evaluate, no? So actually dun sa given, sa allowable stress design kasi dapat ano to, capital F, ibig sabihin allowable. Pag small f kasi ano yan eh, yun yung actual stress. So anyway, to evaluate the safety of our purlins, no? Purlin adequacy. Okay, so dapat yung allowable stress, yung actual stress sa X over allowable stress sa X plus actual stress sa Y over allowable stress sa Y, dapat hindi mag-exceed ng 1. Okay, ibig sabihin safe yan. Alright?
So, yun yung usual na ginagamit natin. So, anyway, ito is according to allowable stress design. Okay? Sa current code natin, NECP 2015, merong specific na condition na sinusunod. Okay? So parang dito rin galing, kaya lang ang sinusunod natin, hindi na, ang kinocompute natin, hindi na stresses. Ang kinocompute natin is yung moment na. Pero same idea. Okay? Bali, parang lumalabas actual moment over the moment strength, no? About X. Tapos ito naman, moment about Y over um, al- um, design moment about why, no? So parang ganun. Okay, kaya lang dito sa pinag-uusapan natin ngayon, we are adopting allowable stress design. Tsaka dun kasi base kasi dun sa binigay sa atin sa problem is binigyan kasi tayo ng allowable stress. So ibig sabihin, we have to use allowable stress design for this particular problem. Alright? So with that, kapag sa allowable stress design, tandaan din po natin na wala tayong load factors na ina-apply. So kaya dito naka-specify lang dead plus live, no? So hindi natin kailangan maglagay ng 1.2 dead plus 1.6 live. Okay? So yan na mismo 'yon. Kumbaga i-add na natin directly kapag allowable stress design ang pinag-uusapan. Okay? So anyway, let's start calculating. So ang unang tanong lang, what is the safe Perlin spacing due to dead and live? No? So number one. So dead and live lang muna, wag muna natin intindihin yung um wag muna natin intindihin yung wind load, no? So ano yung kailangan na spacing? So spacing ang tinatanong, no? Spacing. Okay? So hindi natin alam yung spacing, di ba? Spacing. We don't know the spacing. But in analyzing the adequacy of the purlin, kailangan natin makompute kung ano yung magiging gravity load. So ang load natin sa dead ay equal sa, of course, yung Q ng dead times spacing. Ang Q ng dead is ginigay sa problem na 720 Pascal or that is also 0.79. So, lagay ko mo din sa taas, no? So, 720 Pascal is also equal to 0.72 kilo Pascal. Sa live load naman, 1,000 Pascal daw and that is also equal to 1 kilo Pascal. Ayan. So, ibig sabihin, yung uniform load, equivalent uniform load ng dead load ay 0.72 times S. Ang equivalent naman na uniform load ng live is yung pressure ng live times spacing is going to be simply 1 times spacing. Okay, so yan na yon. So, therefore, yung magiging total load natin, total gravity load, which is yung dead plus live, is going to be 1.72 times the spacing. Simple as that. Okay? Tapos, yung roof natin, nakaslope daw ng 4 horizontal, 1 vertical. So, may choice tayo dyan. Pwede natin kunin yung angle na to. Yeah, pwede natin kunin yung angle na yan para ma-define natin yung ano ng purlin, yung purlin natin. Ayan. So, para ma-define natin kung ano tong angle na to, kasi di ba yung centroid ng purlin nandito, tapos ito kasi magiging direction ng gravity load. So, para makuha natin yung tangential at saka, normal at saka tangential component nung gravity load. So, yung gravity load kasi natin dito mag-aakit. Yan yung gravity load natin. Okay? So, as mentioned earlier, kung ano yung theta na, yun din yung theta na to. Okay? So, pwede natin kunin yun. So, actually, makukuha natin yun using the slope. So, di ba, ang slope ay tangent of theta. So, ang slope is 1/4. So, therefore, yung theta natin may be calculated as arctangent of 1/4. And that is 14.036 degrees. So, lagyan natin sa A. Ayan. Okay? So that means na kapag kukumpute natin yung normal component ng load, that is just yung gravity load times cosine of theta. Tapos yung sa tangential naman, that is the gravity load times sine of theta. Okay? So pwede natin ilagay dito 1.72. Pwedeng wag mo munang computein cosine of 14.036
tapos 1.72 s sine of 14.036. Yan. So, yun yung normal at saka tangential components natin. And with that, dapat alam natin na yung normal mag-cause ng bending about x. So, ibig sabihin, itong WN na to, no? Parang ganito ngayon yung magiging itsura nung purlin natin kapag nakatingin tayo sa bending about x. So, parang kapag dito ka nakatingin, no, dito ka nakatingin, ang makikita mo ay ganito, yung purlin. Ito yung flange sa ibabaw, ito yung flange sa ilalim. Tapos simple support lang yan. Tapos ito ngayon yung tinutukoy natin na normal load, WN. Ayan. Okay, tapos ito yung span natin na 6 meters. Okay, so yung span na yun, ulitin ko lang, no? Ito yun. Ito yun. Okay, kung ano yung kahabaan ng purlin, kung ano yung distance ng dalawang roof truss, yun na rin yung span ng purlin. Okay? So, with that, how do I compute the maximum moment? So, di ba ang maximum moment nito, normal, no, is just W L squared over 8. Kasi ano lang siya, simply supported lang siya. Okay, so that will give us our moment in the normal axis, no? Or yan din yung, bali ito guys, ito din yung moment natin about the x-axis. Kasi 'di ba x-axis bending to eh. I-cos nito ay x-axis bending. Ito oh. So x-axis bending i-cos niyan, no? Kaya moment about x din yan. Okay, so that is WN, which is ito. Lagay ko na lang o hindi ko na lang muna kukumpitin. S, so WL squared over 8. Okay, so assuming na ito ay naka-meter, tapos ito naka, ano to, kilopascal. Okay, so kilopascal is also kilonewton per square meter, di ba? So magka-cancel yung isang meter. So this is actually in kilonewton per meter. So dahil kilonewton per meter ito ay meter squared. No? So magka-cancel yung meter. So ang units nito ngayon ay naka-kilonewton meter. Okay, yun yung units niyan. So hindi ko na lang muna ulit ko computein. Tapos, makukompute din natin yung moment about the tangential or yung moment na cos ng tangential axis. Okay, so that is, kapag nakatingin naman tayo dito, kunwari dito tayo nakatingin, sa ilalim yan, dyan ka nakatingin. Makikita mo, yung purlin mo, ganito. Yan, ganyan makikita mo sa purlin. Tapos, ang nakikita mo lang dyan, flange. 'Di ba? Tapos, at andito ngayon yung WT. Okay, so once again, this is simply supported. Okay? And then once again, this is 6 meters. Alright, so therefore, yung moment na i-cos ng tangential is, once again, WT L squared over 8. At yan naman yung magiging moment natin about the y-axis. Okay, bending about the y-axis naman ang gagawin yan. Okay? So, that's the idea, no? So, bali para lang malinaw, dito kanina, kapag nakatingin ka sa side view, ang itsura ng purlin mo na ganito. Ganyan, no? While ito naman, ang itsura ng purlin natin dito sa baba, no, is nakaganito. Ganyan. So, ganyan yung orientation ng purlin natin dito. Okay? Kasi nga, ang pinag-uusapan natin dito is bending about the y-axis. Ito naman, bending about the x-axis. Okay? So anyway, the moment about the due to tangential, which is equal to the moment about y, will just be WL squared over 8. And our W sub t for this case ay
ito, sine. No? So, 1.72 sine of 14.036 degrees S. Tapos yung span natin, 6 meters pa rin over 8. So, ganun pa rin, no? Ito ay naka-kilonewton meter pa rin ang units. Okay? And then, once na meron na tayong moment about X saka moment about Y, pwede na natin ngayon makompute yung stresses. Okay, so recall na ang bending stress is MC over I, and that is also equal to M over the elastic section modulus. So, for the bending about X, that is MX over SX. Okay, and that would give us yung MX natin, ito, di ba? Ito. Okay, so pwede nyo na computein yan in decimal, pero isasama ko na lang siya lahat ngayon, sa ngayon. Bali, ito yung MX natin. Yung MX natin. Okay, pero naka-kilonewton meter yan, di ba? So mag-multiply ako dito ng 1 million para maging Newton mm, para yung magiging bending stress natin, maging megapascal. Divided by SX. Ano ba yung SX? So ang SX na given ay 6.19 times 10 to the 4. Ayan. Okay? So this time, kukumpitin ko na lahat to. Ito, ito, ito. Highlight ko lang yung mga may values at saka ito. So that's matitira na lang yung S. Ito nilagay. So we will have 1.72 cosine ng angle times 6 squared over 8 times 1 million over 6.19 times 10 to the 4th. So we will have 121.307 S. Ayan. So ito, naka-megapascal na to. Kasi kinonvert na natin lahat sa Newton tsaka millimeter. Okay? For FBY, we will just repeat the same process. That is MY over S. So guys, kaya ang ginamit ko dito ay M over S instead of MC over I. Kasi ang given ay S. Pero kung ang given ay I, syempre MC over I yung gagamitin natin. No? Okay, same lang yan. Okay? So our moment about Y is this. Ayan, moment about Y. Over, tas again, multiply natin ng 1 million para maging megapascal yung sagot mamaya. Tapos yung SY natin ay 1.38 times 10 to the 4th. Okay, so kumpitin ulit natin to mga constant na to. So S lang yung matitira dyan. So bali actually gagawin ko lang tong sign. Tapos ito gagawin ko lang 1.38. Okay, so 136.03 S. Okay? 136.031 S. Ayan. Okay, so again, naka-megapascal na ito. And then lastly, para ma-solve natin yung required S, gagamitin na ngayon natin yung factor of itong interaction formula na to. Okay, so we will have FBX, which is 121.307x. No? So, lagay ko lang dito, no? Okay, so 121.307 S over yung FBX natin, di ba, binigay sa problem 207. And 207. So, ito yung allowable stress. So, sabi dito, may sinabi dito for dead plus live plus wind, a 1/3 increase in the allowable stress is allowed. So, hindi natin yan i-apply ngayon. Kasi sa number 1, hindi naman siya dead plus live plus wind, kundi dead plus live lang siya. So, hindi pa to applicable. So, this is only applicable kapag merong involved na wind. No? So, sa ngayon, we will adapt this as is 207.
So 207 plus 136.031 S over also 207 should not exceed 1. So meron lang yung comment dito. So another usual na ginagawa, no? Kapag dito na sa baba, no? Note, no? If um usually ang nangyayari is yung W sub T eh. Usually, no? Pero not all the time. Pero usually W sub T. Or if the load na lang, para general, does not pass through the actually mali yung term sa problem statement na centroid eh, no? Dapat ano, shear center. Iba yung shear center sa centroid. Shear center. The load will cause torsion. Okay? As a mitigation measure, the allowable stress in that direction must be or is conventionally reduced by 50%. Okay? Ginamit kong term conventionally kasi actually itong ginagawa na ito na nire-reduce ng 50%, wala ito sa NECP. Wala ito sa design code. Ito lang yung nakasanayan na gawin, conventional, ng lahat ng structural engineer. Na kapag daw yung load hindi dumaan sa shear center, halimbawa nun ganito. Yung channel natin, di ba ganyan? Yan. Okay? Tapos halimbawa, yung load mo nandito lang. Nandito nakapatong, nandyan. So, di ba yung ano niya, um, actually, ang shear center ng channel, ito kasi yung centroid ng channel, centroid. No? Ang shear center niya, somewhere dito yan. Kaya ang idea kasi guys, kapag yung load na yun, hindi dumaan sa shear center, merong pwedeng mag-cause ng torsion dito sa channel. Okay? Kaya lang, for the sake of board exam, kasi minsan, ini-interchange yung term na shear center at centroid pagdating sa context ng Perlins. So kapag tinukoy or sinabi sa problem na centroid, ibig niya na rin sabihin doon shear center. Kaya lang gusto ko lang liwanagin na ang shear center ay iba sa geometric centroid ng shape. Okay? Pero for the context of the board exam, pag binanggit na centroid, ang ibig niya na rin sabihin doon, shear center. No? Pero technically, mali yun. Magkaiba kasi yung shear center sa centroid. Okay? Anyhow, so ang idea, kapag hindi ito dumaan dito, mag-cause yan ng torsion. So mayroon siyang additional stress, parang ganun. Kaya ang ginagawa na lang, para hindi na maging meticulous or complicated masyado yung computation, kasi syempre, kapag may torsion, mas magiging complicated yung computation natin. So, ang ginagawa na lang ay nire-reduce na lang yung stress ng 50%. Okay? So, halimbawa, ganyan. So, di ba, so again for the sake of, ano lang, board exam, let's say, yung tinutukoy niya na shear center, ito na rin. Kumbaga, yung tinutukoy niya na shear center, ito na rin, kunwari lang, no? So, ibig sabihin, pwede na yung normal component dumaan dyan, so wala siyang torsion. Pwede, pero yung tangential component, hindi siya dadaan dyan. Di ba? So dahil doon, mag-cause ito ng torsion about the bending about y-axis. So di ba ito, for ano yan eh, for FBX yan eh. Ito naman, for ano yan, FBY, bending about Y. So ngayon kapag ganyan, yung W sub T na magkakos ng torsion ay dahil nasa direction ng Y, ang mangyayari ngayon sa interaction formula natin, FBX over FBX pa rin to, hindi na i-retain natin siya kasi wala naman to ikakos na torsion. Pero pagdating ngayon sa Y, eto, gagawin natin 1/2.
magiging ganyan. So ito nga yung sinasabi nito. Yun yung sinasabi niya. So yun lang yung magiging consequence kapag kapag yung load hindi magpa-pass through dun sa geometric dapat kasi technically shear center. Okay? Ah, sa ibang mga klase ng steel section kagaya ng wide flange, kung nasaan guys yung centroid, nandiyan na rin yung shear center. Centroid, yan na rin yung shear center. Okay? Yung channel lang yung wala dyan, yung shear center. Okay? Anyway, that is just to be more specific. I believe pati yung Z section, yan. Kung nasaan yung centroid, nandun na rin yung shear center. Kaya parang parang na pagbabaliktad siya. Pagdating kasi sa channel, iba eh. Wala diyan yung shear center. But anyway, wag na natin yung intindihin basta ang sinabi naman sa problem na lahat daw ng load pass through the centroid. Again, itong centroid na to, ang ibig niya sabihin diyan na shear center. Okay? So, dahil doon, hindi natin to kailangan gawin. Hindi natin to kailangan gawin. So, diretso lang tayo na FBX tapos FBY. Kaya dito, dumiretso lang ako na 207. Naintindihan, no? So, yun lang yung ibig sabihin nun, na kaya hindi ko na to ginawang one half. Dahil, hindi naman mag-cause ng torsion dahil sa problem statement na all loads will pass through the centroid or slash shear center. Okay, so anyway, from here, we can solve for S. So, solving for S, we have, bali, ito kasi, lagyan natin ito sa B. Tapos, ito naman, lagyan natin sa C. So, B x over 207 equals 1. Solve for x. Okay, so x would be, or s would be 0.804 or 0.2. Okay? So actually, hindi ito equation. Kapag sinolve mo talaga yan ng tama using algebra, so cross multiply mo to doon, tapos di-divide mo to dito, no? Factor out mo yung s. So, ang mangyayari talaga dito, dapat ito ay less than or equal. So, ibig sabihin, yung spacing natin, hindi pwedeng lumagpas ng 0.804. Pag lumagpas, anong consequence? Pag lumagpas kasi dyan yung spacing, ibig sabihin yung purlins natin masyadong malalayo sa isa't isa. Kapag masyado itong malayo sa isa't isa, magiging malaki yung tributary width. So, ibig sabihin, magiging malaki yung area na kakargahin itong purlin na to. At dahil magiging malaki yung area na kakargahin niya, magiging malaki rin yung load na kakargahin niya. And ma-overstress siya. Kaya, mas safe kapag mas malalapit yung mga purlin sa isa't isa para ma-reduce yung stress nila. Okay? Kaya ito, dito, ang nakuha natin dyan is actually yung maximum allowable spacing. So, nakuha natin na to is yung maximum allowable spacing. So, anything smaller than that is adequate. Okay? But anyway, that is already our answer. Sa choices, meron naman yan. So, we will pick from the choices. The answer would be letter C, 0.8. Okay, that is only if you are considering dead plus live combination. What about if for number 2, what is the maximum spacing of purlins due to dead plus live plus wind at the leeward side? Nasa at the leeward side. So for number 2, open ko na lang to. Ayan, okay? So una sa lahat, meron tayong gravity load. Okay, tapos meron tayong wind load. Tapos yung wind load natin dito guys, dahil nasa leeward side ay
suction. So, bali pag ganito siya. Ganyan. Okay? So, ganyan yung mangyayari, no? So, bali ito yung perpendicular natin. Direction. Okay? So, because of that, ito ngayon yung magiging tangential natin. Tapos yung normal natin, ito. Okay? So for the tangential, actually walang pinagkaiba dahil wala naman tong effect dun sa axis na to. So meron lang siyang effect dito sa normal axis na to, no? Pero ano ba value nito? So sabi ko nga kanina, coefficient ng leeward, ano ba coefficient ng leeward? Um, ito, 0.6. So that's going to give us 0.6. So lagay ko lang dito sa taas pala yung ano ulit ng dead load ay 0.72 kilopascal. Sa live load, 1 kilopascal. Tapos para sa wind load, it's 1.44 kilopascal. Kasi 1,440. So, ibig sabihin, yung wind load natin is coefficient 0.6 times yung Q ng wind, 1.44 times yung spacing. Okay? And that gives us, ilan to? So, that gives us 0.864 times spacing. Okay? As for the gravity load, actually, same lang yung gravity load. 1.72 times spacing pa rin. Kasi i-add natin to eh. Yun yung magko-consist na to, di ba? Okay? So, yan pa rin. So, ibig sabihin ngayon, ang mangyayari lang, yung W sub T, W sub N muna, is going to be yung X, yung Y component nitong WG, bali yung component niya, ito yun, cosine, okay, minus yung wind load. Kasi pag nag-summation of forces ka dito, di ba? Ito pababa, ito pataas. Okay? And if you would compute that, that is, ito ay, ano nga to? 1.72 S times cosine. Di ba yung theta kanina? Then yun, 14 ata. Nandito yun. 14.036 degrees. Ayan. So, 14.036 degrees minus 0.864 times S. Okay? And then from there, the normal load would be okay, so that will give us 0.8046, no? As our wind load, no? I mean, yung normal pala na load, 0.8046 times S. Okay? And then from there, we can calculate for the moment about X. So, ganun pa rin, WN L squared over E. So, that is 0.8046 S times 6 squared over 8. So that is gonna give us 3.6209 S. Okay? Again, this is in kilonewton meter. Okay? And diretsuhin ko na. Makukompute na rin natin yung yung actual stress. So that is mx over sx. So 3.6209 S. Gawin natin Newton millimeter para maging megapascal. Tapos yung SX natin from the given ay 6.19 times 10 to the 4. Ayan. So, 58.496. Lagay ko na sa BIA. 58.496 S. Okay, and this is in megapascals. Alright?
Um, After that, let's compute naman W sub T. So yung W sub T, kapag nag-summation of forces ka dito, ang meron lang doon is yung component nito, yung X component nitong WG. So that is sine function. So WT is WG sine of theta. And that is 1.72 S sine of 14.036 degrees. Okay? Tapos wag ko na kumpitin. Diretsuhin ko na. Ang magiging moment about Y ay W sub T L squared over 8. So that is this value times L over 8. Ayan. Okay, so 1.877. Yan yung ano natin, moment natin. 1.877 times S. So once again, this is in kilonewton meter. Okay, after that, we can now compute for our bending stress about Y. So that is My over Sy. So we have 1.8772 S over yung Sy na binigay ay 1.38 times 10 to the 4. So once again, dahil na kilonewton meter ito, gawin natin Newton mm. Okay, and that gives us 136 0.0301. 031. So actually, same lang. Again, this is in megapascals. So again, kung mapapansin nyo, same lang ito dito sa case 1, sa dead load plus live. Ayan, same lang siya. Kasi nga, pagdating sa tangential component, wala namang effect yung wind load eh. Okay, wala siyang effect. Kaya yun pa rin ang magiging value. So keep that in mind para mamaya hindi natin yan uulitin. So anyway, pwede na tayo mag-interaction formula. So FBX over FBX plus FBY over FBY. Okay, kaya lang, sabi niya sa problem, kapag daw meron ng wind load, mag-i-increase daw tayo ng 1/3. Actually, kung pilosopo ka, pwede kang hindi mag-increase eh. Kaya sabi niya lang naman, a 1/3 increase in allowable stress is allowed. So, pwede daw. So, pwede, pero pwede rin hindi, di ba? So, kung kabaga, pag pilosopo ka, pwede mong hindi, ano. Kaya yun nga lang, bakit niya sinabi yun? So, siguro kaya niya yung sinabi kasi pinapagamit niya. So, ngayon, dahil pinapagamit na yan, so, i-increasean natin itong allowable stress ng 1/3. So, paano yun? Paano i-increasean yun? So, bali, ang mangyayari, hindi ano ha, hindi mo i-multiply ito ng 1/3 ha, baka i-multiply nyo ng 1/3 yan. Ang mangyayari doon, parang ni-reduce nyo pa, di ba? So, yung sinasabi niya is ganito. So, bali yung FB, dadagdagan natin ng 1/3 ng FB. Yan yung sinasabi niyang increase. Kaya, kapag inad mo yan, magiging 4/3 ng FB. So, ibig sabihin, maglalagay lang tayo dito ng 4/3. Okay? So, also, important note, dahil alam natin na lahat ng load dadaan sa shear center, hindi natin ito kailangan i-half. Kasi kung halimbawa, hindi dumaan sa shear center yung load, magmumultiply pa tayo dito ng 1/2 or ng 50%. Pero ngayon, sinabi niya naman na dadaan kaya hindi natin yung kailangan gawin. So anyway, with all that, we can now plug in all the values. Ito yung value natin, ano? FBX. Ito naman yung FBY. So 58.496. O nga pala. Ito ay nakalagay na to sa C eh. Ayan. Okay? So, 58.496 S over 4/3 ng 207 plus 136.031 S over 4/3 ng 207 should not exceed 1. So, therefore, the spacing
should not exceed. So same lang naman sila ng denominator kaya pagsamahin ko na ha. Ayan. Okay, so solving for spacing, that should be 1.42. 1.419 meters. Okay? Again, ito nakuha natin ay maximum allowable spacing, 1.419. So, ibig sabihin, anything smaller than that is acceptable. So, from the choices, the one that is acceptable would be letter B. Okay? Now, last question. Ang pinag-aiba lang ng last question ay sa windward side naman tayo mag-analyze. So, actually guys, sa part na to, i-adapt lang natin yung ginawa natin sa number 2. Ito pa rin, no? Yan lahat. Ang pinagkaiba lang ngayon, ito, yung value nito. Dapat ito ay pababa na. Kasi windward na siya. Tapos ang value nito, 0.18. Kaya ang gagawin ko, kukopihin ko lang to. Ayan. Okay, so sa windward side, ito, hindi na dyan nakaturo. Ito na siya. Pressure na siya. Okay, tapos ito, hindi na to 0.6, no? 0.18 na siya. Yan. Okay? Okay, so iba na ang value nito. So 0.18 of 1.44. That is 0.2592. Ayan. Okay? And then, pagdating sa, sa W sub N, that is now yung Y component ng G plus wind load. No? So, plus na siya, hindi na siya minus. Kaya, we have 1.72 S times cosine of 14.036 degrees plus 0.2592 S. So therefore, our normal load would be okay, 1.9278 S. Okay, and then we can compute our MX. WN L squared over 8. So times 6 squared over 8. So 8.6753 S. No? So again, this is in kilonewton meter. Okay, and then lastly, we can compute our FBX. MX over SX. Hindi ko na nasulat yung value, no? Repetition na lang siya nung kanina. So we have this value, multiply natin ng 1 million para maging Newton millimeter over 6.19 times 10 to the 4. So that gives us our FBX in terms of S. Okay, so 140.15. So lagay natin to sa B. Yes. This is already in megapascals. Okay, so again, dahil wala namang effect yung wind load dun sa tangential component, it will turn out na yung FBY natin, same lang kanina, which was 136.031 S. Or one-third, ano ba? 136.031 S. And then from there, interaction formula lang ulit. We have 140.15 S over, again, i-increasean natin kasi meron na siyang wind load, plus 136.031 S
over 4/3 ng 207. Should not exceed 1. So therefore, yung S natin should not exceed okay, 0.999. Okay? Or siguro acceptable na dito yung 1. Na? Acceptable na siguro dito yung kasi masyado na siyang malapit sa 1. Kaya we can say that the answer, so acceptable na yung 1 ha? Dahil malapit na naman siya sa 1. Ha? So therefore, our answer for number 3 would be 1. Okay? So that's how we solve this problem.